Magsitayo na po ang lahat. Tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang ayan. Nagpupuri mga linirang, masayang nagdiriwang. Maghanap tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang puno, tayo ay mga sanga, at tayo'y umuugnay sa Kanya sapagkat siya ang ating buhay at kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang si Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo at sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi mapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasagawa sa pagkain yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sa sagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat, ang palalo't mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig ay nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat, maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak,
Huwag tayong umimig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa puon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Lalilis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo, ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat natitipon sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung tatanungin ko po kayo, ano ang panukatan ninyo para malaman ng halaga ng isang tao? Ano pong isasagot ninyo? Paano kayo manukat ng tao? Di ba ho tayo minsan, pag may ipinakilala sa'yo, tinitignan mo pa mala ulo hanggang paa. Sinusuri mo, sinusukat mo, at sinasabi mo sa sarili mo, okay ba to? Karapat-dapat ba to? Kaya minsan di ba sa atin, tinitignan natin yung suot niya. Oh, mukhang may branded ang suot nito, mukhang maraming mga alahas. Tatabihan ko nga ito mamaya sa kainan. Kakaibiganin ko nga ito. O dili kaya, ito, mataas daw ang posisyon nito. Ito, chairman nito. Ito, konsehal ito. Malapitan nga. Mahalaga siguro ang taong ito. O nalaman mo, ang apelyido nito Ayala. Gokong Wei. Naku, mayaman to. Kakaibiganin ko nga ito. Ito ang dapat manligaw sa anak ko. Ang mundo ngayon, kung titignan natin, ang isang panukatan ng mundo upang makita ang halaga ng isang tao ay kung marami siyang nagagawa. Ang tawag dito sa Ingles, productivity. Pag maraming nagagawa, mahalaga ang taong ito. Kaya nga may mga ibang tao, ang sukatan nila, pag marami akong ginagawa, importante ako. Kaya nga hindi ba, minsan, sino pipiliin nating leader? Ito, active ito. Marami itong ginagawa. Magaling ito. Sino ba yung ipopromote natin? Ayan, maraming nagawa na yan. Kaya yan ang ipromote natin. Pero aminin natin, may mga ibang tao na promote, hindi dahil maraming nagawa, kundi maraming kakilala. Pero sa pang-araw-araw na kalakaran, yun ang ating panukat. Marami ba akong magagawa? Paggabi minsan, pag pampatulog po, tinitignan ko sa social media, may mga ibang tao, ngayon matatapos ng araw, ililista nila, pagod na pagod ako. Ang dami kong ginawa ngayong araw na ito. Ililista pa lahat, no? Kaya sasabihin naman doon mga kaibigan, wow, Bessie, ang busy mo naman. Ang galing mo naman. Kasi para sa atin, pag marami kang ginagawa, mahalaga ka. Kaya naman tuloy ibang mga tao, takot na takot tumanda. Takot na takot mag-retire. Ayaw bumitaw. Kasi para sa kanila, pag wala na akong ginagawa, wala na akong kwenta. Kaya kahit hirap na, tuloy pa rin. At hindi natin sila masisisi sapagkat sa lipunan, nakita natin yan. Sa kasaysayan, may mga lipunan na tinitignan nila at para sa kanila, walang kwenta, lalo na yung mga bata at matatanda. Bakit? Kasi wala naman silang masyadong magagawa. Kaya nga 'di ba sa ibang lipunan, tinitignan na yung nasa sinapupunan. Pag nakita nila, may kapansanan yung magiging bata, ipaglaglag na lang. Pabigat lang yan, wala naman niyang magagawa. Walang kwenta. Kasi para sa atin yung halaga sa gawa. Kaya tuloy sa ibang lipunan ngayon, ganun, yung mga bata, yung mga imbalido, yung mga may sakit na lang, yung mga nasa bingit ng kamatayan, yung mga maraming tubo, anong sasabihin nila? Pwede na yan, patayin, pwede na yan, tanggalin.
Wala na namang halaga para sa kanila ang buhay kasi wala na silang magagawa. Pero ganun ho ba ang Panginoon sumukat sa atin? Yun daw ho ba ang mahalaga kay Jesus Nazareno? Yung maraming nagagawa? Pero napansin niyo po sa Ebanghelyo, habang kanyang sinasabi, sino ang mga alagad ko ang nagpapatunay at nagpaparangal sa atin, walang binanggit si Jesus Nazareno tungkol sa mga maraming nagawa. Sa halip, ang ginamit niyang salita, mabunga. Magkaiba daw po yung maraming ginagawa at mabunga ang buhay. Kasi pwedeng marami kang ginawa. Siguro nga ngayon, pagod ka na, ang dami mong ginawa. Pero hindi naman yan mabunga. Dami mo ang ginawa. Anong ginawa mo? Ang mga nagbuting-buting, ikot-ikot, tingin-tingin, pasyal-pasyal, chika-chika. Ang dami mo nga nagawa. Pero may mga ibang tao, isa lang ang nagawa ngayong araw na ito. Siguro nga, ngayon pa lang, sasabihin mo mamaya, ang nagawa ko lang, nagpunta ako sa Quiapo. Pinagdasal ko lahat ng mga may sakit. Isa lang ang ginawa mo, pero mabunga ang iyong naging buhay. Kaya nga't ang panawagan ngayon, hindi paramihan ng gawa, kundi paramihan ng bunga. Mabunga ba ang buhay ko? At paano raw magiging mabunga ang buhay natin? Paano ba? Mahal na pong Jesus Nazareno, gusto ko po yan. Gusto ko maging mabunga ang buhay ko. Paano po yun? Kung napansin niyo po sa Ebanghelyo ngayon, 8 talata lang, maiksi ang Ebanghelyo. Kung nakinig ho kayong maigi, napansin niyo po siguro, makailang ulit kong binanggit ang salitang manatili. Manatili. Meron ba makakahula? Ilang beses kong binasa yung manatili? Walang gustong tumingin sa akin, no? Sa 8 talata, 8 beses sinabi ni Jesus Nazareno, manatili kayo sa akin. Sa makatwid, kung gusto raw ng mabungang buhay, manatili tayo sa Kanya. At ano raw ibig sabihin nun? Sige, Father, hindi na ako aalis dito sa Quiapo. Bigyan mo akong hapunan, almusal, tanghalian. Mananatili ako dito. Yun ba ibig sabihin ng manatili? Mamalagi na lang dito? Ano ibig sabihin daw ng manatili kay Jesus Nazareno? Kanina di ba ang tanong natin, ano ba yung ginagawa ko? Yun daw ang hilig natin tanong. Ano ba ang nagawa ko? Ano pa ba ang magagawa ko? Pero alam niyo raw po, may mas mahalagang tanong. Sa halip na itanong natin sa Kanya, ano po ang magagawa ko? Ano pa ang gagawin ko? Sa halip na ilatag natin sa Kanya, ito po ang gagawin ko. Alam niyo raw po, mas magandang tanong sa Nazareno, ano po ang gusto niyong gawin sa pamamagitan ko? Ulitin ko po, sa halip na itanong natin, ano ang magagawa ko? Ang itanong daw natin sa Kanya, ano po ang gusto niyong gawin sa pamamagitan ko? Huwag kayong uuwi ngayon nang hindi niyo tinatanong ang Nazareno. Mahal na pong Nazareno, ano po ang gusto niyong gawin sa pamamagitan ko? Maliliwanagan kayo at tunay na magiging mabunga ang ating buhay. Kahit isa lang ang gawin mo, kahit konti lang ang gawin mo, pero kung ito ay ang gawa ni Jesus Nazareno sa pamamagitan mo, mabunga ang iyong buhay. At ang mabunga daw, ang tunay na alagad, ang tunay na deboto. Ano kayang gustong gawin ng Nazareno sa pamilya mo, sa pamamagitan mo? Hindi naman siguro sabihin ng Nazareno sa iyo, o sige, gantihan mo na yung kaaway mo. O sige, makipagtsikahan ka, siraan nyo yung kung sino-sino. Tingin nyo ba yun ang sasabihin ng Nazareno, ipagagawa sa atin? Ano po ang gusto ninyong gawin sa pamamagitan ko? Yun daw ang tunay na ibig sabihin ng pananatili sa Kanya. Sapagkat kung tunay tayong nananatili, hindi na tayo ang gumagawa. Siya ang gumagawa
sa pamamagitan natin. Hindi na salita natin, salita na niya. Hindi na galaw lang natin, galaw na niya ang namumuhay sa atin. At dahil doon, tunay tayong nagiging mabunga. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ay mga sanga, umugnay kayo sa akin, manatili kayo sa akin, para maging mabunga ang inyong buhay. Umugnay tayo sa Kanya. Naalala ko po tuloy yung kwento ng isang paring misyonero sa Africa. Nakadestino daw po siya sa bundok. Paminsan-minsan bumababa siya sa bayan para mamili ng gamit. Isang araw nung pababa siya, may batang sumalubong sa kanya. Sabi, Pader, balita ko pupunta ka sa bayan. Oo, pwede yung sumama. Hindi pa ako nakakarating sa bayan. Sabi ng pare, sige sumama ka sa akin. Yung bata, tuwa. First time niya sa bayan. Doon lang siya sa bundok kasi. Pagdating sa bayan, nung namimili yung pare, yung bata nakatingala, nakatingin doon sa bumbilya. Giliw na giliw siya sa bumbilya. First time niyang makakita ng ilaw. Yung bumbilya. Kaya habang umiikot yung pare, yung bata nakatingala lang. Tingin ng tingin sa ilaw. Nung matapos mamili yung pare, sabi niya doon sa bata, uwi na tayo, Toy. Sabi nung bata, Pader, pwedeng maglambing. Ano yun? Pwedeng mag-uwi tayo, bigyan niyo ako souvenir. Ayan po, yan. Tinuturo niya yung bumbilya. Ang ganda-ganda po kasi, liwanag, ang liwanag. Ngayon lang ako nakakita niyan. Pwede ba? Baka hindi na ako makabalik sa bayan eh. Souvenir lang. Binili nung pare yung bumbilya, binigay sa bata. At bumalik sila sa bundok. Matapos ng isang linggo, sabi nung pare doon sa bata, dadalaw ako sa inyo. Makikikain ako ha? At dumating nga yung pare sa bahay, at habang nandun sila kumakain yung pare, napatingala yung pare. Nakita niya sa kisame, nakasabit yung bumbilya. At sabi nung bata sa pare, Pader, bakit ganon? Bakit doon sa bayan? Ang liwaliwanag nung ilaw na yan, nung bumbilyang yan. Bakit dito? Walang ilaw. Napangiti yung pare. Alam niyo na siguro yung dahilan. Wala namang kuryente doon sa kanila sa bundok. Kaya kahit nakasabit yung bumbilyang yun, walang liwanag. Walang dugtungan. Alam niyo mga kapatid, ingat ho tayo, baka ang buhay natin ganon din. Para tayong bumbilyang walang pinagdudugtungan dahil hindi tayo nakaugnay kay Jesus Nazareno. Kaya walang bunga, walang sindi, walang kabuluhan. Ang dami mo mang nagawa, wala pa rin dahil hindi tayo nakaugnay sa Kanya. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya tayo linggo-linggo nagbabalik-balik at tumatawag, kaya nga tayo kumakapit sa Kanya. Umuugnay tayo para magliwanag at mamunga ang ating buhay. Kaya't ito ang ipagdasal natin mga kapatid. Sabi nga ni Jesus Nazareno, kung wala ako, kung hindi ka nananatili sa akin, wala lahat yan. Walang kwenta lahat yan. Walang bunga. Ano ba ang bunga ng Diyos? Kapayapaan, pag-ibig, katotohanan, katarungan, kabutihan. Aanin mo yung mayaman ka, wala namang kapayapaan sa puso mo. Nag-aaway kayo lagi sa bahay nyo. Aanin mo yung marami kang nagawa, dami mo rin kaaway, ang gulo-gulo ng buhay mo. Ang dami mong natapos, ang dami mong masasabing na-accomplish sa buhay. Wala namang kabutihan. Wala ring kabuluhan ng lahat dahil walang bunga. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito mga kapatid, ipagdasal natin na lagi tayong manatili upang sa gayoy hindi sa gawa, kung hindi sa bunga, masukat tayo bilang Kanyang mga alagad. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. Pabalik-balik kami dito sapagkat nais naming manatili sa inyo. Nais naming umugnay sa inyo.
Nais naming maging mabunga ang aming buhay. Hindi sa gawa masusukat ang aming pagsunod sa iyo, kung hindi ang iyong paggalaw sa aming buhay. Kaya nga't ngayon sa harap mo, tinatanong namin, ano po ang gusto ninyong gawin sa pamamagitan namin? Sapagkat kung nakahiwalay kami sa iyo, baliwala ang lahat sa buhay. Pero kung kami nakaugnay sa iyo, may halaga ang lahat. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin, Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng Simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkantili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas at tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang iba pa nating mga kahilingan. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapag nakahiwalay tayo sa Diyos, walang saysayang lahat. Kaya sama-sama tayo ngayon umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang puno, tayo'y mga sanga, ang pinagmumulan ng lahat ng bunga. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na paggawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan. Salamat po at sana marami pang mga deboto ang tumulong sa mga pagawain natin. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda, lalo na sa mga nasusunugan na agad nating tinutulungan. Sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno, mabunga ang buhay. Sapagkat nananatili siya sa kalooban ng Diyos. Sumusunod siya sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at manatili sa ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kamatayanan sa isang ng aming kaligtasan. Kristo Padre, Nazareno, inarangan ka namin. Kristo Padre, Nazareno, iluluan mo Nazareno, iluluan mo